Ang aking selos na kapatid na babae ay nakipagtalik sa aking asawa, ninakaw ang aking buhay, at ngayon gusto niyang pagpalain ko sila. Narito kung paano ako naghiganti, ang aking asawa, si Jerry, 52 taong gulang, at ako, babae, 48 taong gulang, ay magkasama na halos 12 taon, at kasal na sa loob ng 10 taon. Sa simula, napakasaya namin. Alam mo, bawat sandaling magkasama ay puno ng kasiyahan, puno ng tawanan, pangarap, at lahat ng maliliit na bagay na nagpapalala sa pagmamahalan namin. Kami ay isang team, sabay na humaharap sa buhay. Ang aming mga ngiti ay nakakahawa, at lahat ay mas gumaganda kapag magkasama kami. Sa bawat anibersaryo, sinisipsip namin ang pagmamahal na mayroon kami, mga masayang linggo, at mga random na date night na nagpaparamdam na tama ang lahat. Simple lang ang buhay at mahal namin ang bawat sandali nito. Ngunit bigla na lang nagbago ang lahat. Ang mga date night ay naging mas tense, at ang madaling tawanan ay hindi na tulad ng dati. Napansin ko na unti-unti siyang gumugugol ng mas maraming oras sa kanyang telepono kaysa sa akin. Ang mga date night ay hindi na gaanong masaya, may tensyon sa hangin. Ang kasiyahan na mayroon kami ay unti-unting nawala, at hindi ko maalis ang pakiramdam na ang aming relasyon ay unti-unting nawawala. Ang intimacy na minsan ay meron kami ay nawala, pinalitan ng distansya na tila imposibleng maabot. Nagsimula akong maghinala na si Jerry ay maaaring may kabit. Ang mga late night na tawag at misteryosong mensahe ay naging masyadong madalas para hindi pansinin. Tinanong ko siya tungkol sa mga pagbabago sa kanyang pag-ugali, kung paano siya tila malayo kahit magkalapit kami. Ngunit binrush off niya ito, sinasabing nag-iisip lang ako ng masyado at abala lang siya sa trabaho. Sa aking puso, alam kong hindi ito paranoia, ito ay isang pakiramdam na ang aming pagsasama ay kumukuha ng hindi inaasahang direksyon. Isang Biyernes ng gabi, nagpa siya akong bigyan si Jerry ng sorpresang dinner date na umaasang maibalik ang aming koneksyon. Masigla akong pumunta sa kanyang opisina para sunduin siya, iniisip ang isang gabi ng koneksyon at kasiyahan. Gayunpaman, ang aking kasiyahan ay naging pagkabigo nang makatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na magtatrabaho siya ng late dahil sa sobrang trabaho. Nagbuntong hininga ako, tinanggap ang pagbabago ng plano nang hindi sinasabi sa kanya na naghihintay ako sa baba. Nang ako ay aalis na, sa aking sorpresa, nakita ko si Jerry na lumalabas sa kanyang lugar ng trabaho. Naguluhan ako dahil sumalungat ito sa kanyang mensahe tungkol sa sobrang trabaho. Nagtaka, sinundan ko siya. Hindi ko alam na ang makikita ko ay yayanig sa akin hanggang sa aking pagkatao. Sinundan ko siya at nakita ko siyang pumasok sa isang bar. Naguluhan ako kung ano ang ginagawa niya doon at bakit siya nagsinungaling sa akin. Habang palihim kong pinagmamasdan siya sa bar, ang aking pinakamasamang takot ay natunghayan, may kasama siyang babae. Nakatayo ako roon na parang nakatigil sa oras habang ang likod ng babae ay tila pamilyar sa akin. Pagkatapos ay lumingon ang babae at umupo sa harap niya, at napatingin ako sa pagkabigla ng mapagtanto kong ito pala ay ang aking kapatid na babae, si Karen. Ramdam ko ang aking mga tuhod na nanghina sa pagkabigla, at halos ako ay mahimatay sa harap ng bar. Habang pinagmamasdan ko sila, nakita ko ang aking asawa at si Karen na magkahawak kamay at mumingiti sa isa't isa. Ang katotohanan ay tumama sa akin ng malakas, at naramdaman ko ang matinding pagnanasang masuka. Ang matinding disgusto na hinaluan ng pagtatraidor ay nag-iwan sa akin ng halo-halong emosyon, hindi alam kung paano reaksyonan ang lalim ng kanyang panluloko. Naalala kong umalis ako sa bar na parang nasa haze, tinitiyak na hindi ako mahuli ni Jerry. Ang gabing iyon ang pinakamahirap na gabi ng aking buhay. Sa tingin ko, hindi pa ako nakaiyak ng ganito kalakas mula nang mamatay ang aking aso noong nakaraang taon. Ang sakit ay napakalala, nang mapagtanto na ang taong gusto kong makasama habang buhay ay nagtataksil sa akin, kasama ang aking mismong kapatid na babae. Para sa konteksto tungkol sa aking kapatid na babae, naghiwalay ang aking mga magulang noong bata pa ako, at ang aking ina ay nagpakasal sa kanyang bagong asawa, si Harry. Si Harry ay may anak mula sa kanyang nakaraang kasal na nagngangalang Karen. Noong una, magkasundo kami ni Karen sa kabila ng aming 4 na taong agwat. Gayunpaman, ang aming relasyon ay nagsimulang humina nang unti-unti kong matuklasan ang kanyang hilig sa pagmamanipula. Napatunayan niyang siya ay isang master ng panlilinlang,
madaling ibinabalik ang anumang sitwasyon sa kanyang kapakinabangan. Maging ito man ay pagsisinungaling sa aming mga magulang para maiwasan ang parusa o paglilinlang sa mga estranghero nang walang pag-aalinlangan. Ang mga kasanayan ni Karen sa pagmamanipula ay walang hangganan. Para sa ilang kadahilanan, laging naiinggit si Karen sa akin, kahit na pareho kaming nagmula sa mga sirang pamilya. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapapasaya. Habang kami ay lumalaki at nag-college, mas madalang ko na siyang makita. Nakakuha ako ng full-ride scholarship para sa kolehiyo at nasiyahan sa aking mga araw sa kolehiyo, nakikipagkaibigan, nag-eksperimento sa iba't ibang klase, at tinatamasa ang kalayaan ng kabataan. Bumalik ako sa bahay ng mas madalang at tuluyang tumigil sa pakikipag-usap kay Karen. Maliban sa mga family event, kahit na lumayo ako kay Karen, patuloy siyang naging masama sa akin sa paglipas ng mga taon. Gumagawa siya ng mga banayad ngunit masakit na komento tungkol sa aking hitsura tuwing kami ay magkasama sa mga event, maging ito man ay isang puna sa aking damit o isang mapanuksong komento tungkol sa kung paano ako dapat mag-gym ng mas madalas. Ang kanyang mga salita ay nakatuon upang sirain ang aking kumpiyansa. Palagi kong sinisikap na huwag pansinin ang mga komentong ito. Hindi lang doon tumigil si Karen, madalas siyang masyadong friendly sa aking asawa, na noon ay boyfriend ko pa lang. Gumagawa siya ng mga komento sa kanya tulad ng kung paano siya karapat-dapat sa mas magandang hitsura o kung gaano kaganda ang kanyang mga larawan sa GIF. Naalala ko na si Jerry ay tila hindi komportable noon at namumula sa kanyang mga papuri. Palagi kong sinasabi na ganito lang talaga si Karen, palagi siyang hindi angkop sa lahat ng mga taong nakilala ko at ipinakilala sa aking pamilya. Mula nang magpakasal kami ni Jerry, nabawasan ang kanyang pagiging malandi at hindi ko na ito masyadong inisip. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa kanilang pagtataksil sa bar, sigurado ako na matagal na itong nangyayari. Mukha silang komportable at magkasundo. Nang bumalik si Jerry ng gabing iyon, nagpanggap akong tulog. Amoy whiskey at pawis siya at hindi man lang nagtangkang itago ito. Ang kanyang pagiging bastos ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging mayabong, na nagsimula siyang mag-isip na makakalusot siya sa ganitong bagay. Nagpuyat ako buong gabi, iniisip ang aking susunod na hakbang. Kinabukasan, bago magising si Jerry, tahimik kong kinuha ang kanyang telepono mula sa aming silid upang tingnan ito. Sa pagdaan sa kanyang mga mensahe, tawag, email at larawan, masigasig kong idinokumento ang ebidensya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan gamit ang aking sariling telepono. Nang umalis si Jerry para sa trabaho, nagpa siya akong pumunta sa bahay ng aking ina dahil alam kong siya lang ang makakagaan ng aking loob. Ang aking stepdad ay nasa trabaho, kaya alam kong makakapag-usap ako sa aking ina ng pribado. Nang sabihin ko sa aking ina ang tungkol sa pagtataksil ng aking asawa sa aking kapatid na babae, siya ay kasing gulat ko. Halos hindi siya makapaniwala hanggang sa ipakita ko ang lahat ng ebidensya. Siya ay labis na nagalit na si Jerry at Karen ay maaaring gumawa ng isang kasuklam-suklam na bagay. Ang aking ina, bilang matatag na tao, ay agad na gumawa ng plano na harapin sila sa harap ng lahat. Naiintindihan ko kung gaano siya nagalit dahil palagi niyang itinuring si Karen na parang sarili niyang anak habang kami ay lumalaki. Hindi namin maintindihan kung paano maaaring itaksil ako ng aking mismong kapatid na babae. Nagplano kami na tawagan ang aming malapit na mga kamag-anak para sa isang hapunan sa katapusan ng linggo sa aking bahay. Hiniling ng aking ina na manahimik ako at huwag sabihin kay Jerry ang anuman tungkol dito. Sa araw ng aming party, dumating ang lahat na mukhang masaya. Kumain kami ng magkasama, at pagkatapos, habang ang mga tao ay umiinom ng wine, tumingin ako sa aking ina at tumango, na nagpapahiwatig na oras na. Naintindihan niya at tumayo upang kunin ang projector. Tumunog ako ng baso upang makuha ang atensyon ng lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito ngayong gabi. Simula ko, matatag ang aking boses sa kabila ng bagyo ng emosyon sa loob ko. Tinawag ko kayo dito para sa isang espesyal na dahilan, isang bagay na matagal ko nang kinakaharap. Gusto kong bigyan ninyo ng pansin ang projector dahil may sorpresa ako para sa inyo. Ang kuryosidad ay napuno ng silid habang ang aking pamilya at mga kaibigan ay tumingin sa projector screen na inayos ng aking ina. Huminga ako ng malalim, handa ng ilantad ang masakit na katotohanan. Ikinonekta ko ito sa aking telepono at nagsimulang mag-scroll sa mga larawan at mensahe na nakolekta ko mula sa telepono ng aking asawa.
Ang silid ay naging tahimik habang lahat ay nakatingin sa projector. Ang unang larawan ay lumitaw sa screen, isang larawan ni Jerry at Karen sa isang intimate na pose. May mga nagulat at nagbulungan sa silid habang lahat ay tumingin dito, tila naguguluhan. Hindi ito madali para sa akin, ngunit naramdaman kong kailangan ninyong malaman ang katotohanan, ipinagpatuloy ko, matatag ang aking boses. Ang mga larawan at mensaheng ito ay ebidensya ng isang pagtataksil sa pagitan ng aking asawa, si Jerry, at ng aking kapatid na babae, si Karen. Ang silid ay sumabog sa pagkabigla, galit at gulat. Lumaki ang mga mata at bumagsak. Ang mga panga habang ang ebidensya ay unti-unting lumilitaw. Ang mukha ng aking ina ay sumalamin sa isang halo ng galit at lungkot at ramdam ko ang tensyon na tumataas. Tumayo siya sa tabi ko, hawak ang aking kamay na tahimik na ipinapaalam sa akin na nasa likod niya ako. Patuloy akong nag-scroll sa mga nakakasirang mensahe, inilalantad ang lalim ng pagtataksil. Habang mas marami akong inilalantad, mas lumalaki ang galit ng lahat. Lumingon ako kay Jerry at Karen na nakaupo na parang natigilan. Ang mukha ni Jerry ay namula sa pagkakasala at si Karen, na dating mapang-akit at tuso, ay mukhang maliit at nahayag. Ang silid ay tila nanginginig sa kolektibong galit ng mga naroroon. Tumayo ang aking ina, matalas at puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Paano mo nagawa ito sa aming pamilya, sa iyong asawa, sa iyong kapatid? Tanong niya, nakatingin ang diretsyo kay Jerry at Karen. Tumingin ang aking stepdad kay Karen at tinanong siya kung totoo ang ipinakita ko. Sumigaw si Karen sa pagkabigla sa lalim ng kanyang mga salita. Ang ibang miyembro ng pamilya ay nagsimulang magpahayag ng kanilang sariling pagkabigla at galit. May mga nagpalitan ng tingin, umiling, habang ang iba ay nagbubulungan ng mga galit na komento. Si Jerry at Karen, na napaligiran ng nakakasirang ebidensya at galit na reaksyon ng mga naroroon, ay nakaupo doon na hindi makahanap ng mga salita para ipagtanggol ang kanilang mga ginawa. Ang silid ay puno ng bigat ng katotohanan, at ang aking puso, bagamat mabigat, ay may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Ang lihim ay lumabas na, at ang panloloko ay nahayag para makita ng lahat. Muling nagsalita ako, tinutugunan ang silid. Hindi ko kayo tinawag dito para lang ilantad sila, kundi para ipaalam sa inyo na maghihiwalay na kami ni Jerry. Kung gusto ni Karen ang aking asawa, maaari niya siyang kunin. Pinahahalagahan ko ang inyong pag-unawa at suporta sa mahirap na panahong ito. Habang ang pagkabigla ay nagiging pagkakaisa, ang silid ay nagkaisa sa suporta sa akin. Nag-alok ang mga kaibigan at pamilya ng mga salita ng ginhawa at pagkondena kay Jerry at Karen. Namula ang mukha ni Jerry at lumabas siya ng may kahihiyan. Tumakbo si Karen sa likod niya, malinaw na naghahanap ng dahilan para makaalis sa sitwasyon. Yumakap sa akin ang aking ina at nagsimula akong umiyak. Sa buong panahong ito, itinago ko ang sakit na ito sa loob ko, at ito ay bumuhos na. Sa mga buwan pagkatapos ng insidenteng ito, naramdaman kong emosyonal na naubos at walang lakas para bumangon mula sa kama. Ang bigat ng pagtataksil, kasama ang pagod ng walang katapusang pag-iyak, ay nag-iwan sa akin na parang isang kaluluwa na lang ng aking dating sarili. Ang tulog ay naging aking kanlungan at takas mula sa masakit na katotohanan. Pinalayas ko si Jerry sa aming bahay habang inaayos namin ang aming diborsyo. Ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay, ngunit alam kong gusto kong makipaghiwalay kay Jerry sa lalong madaling panahon. 2 araw na ang nakalipas, pagkatapos ng ilang buwan ng mga legal na proseso, sa wakas ay ginawaran kami ng korte ng aming kahilingan, opisyal na kaming hiwalay. Labis akong nasiyahan at ginugol ang araw kasama ang aking ina sa pamimili at pagkain ng ice cream. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong malaya at nakalaya. Nang gabing iyon, habang kami ay nakaupo at nag-enjoy ng pelikula sa bahay ng aking ina, pumasok ang aking stepdad sa silid na mukhang nalulungkot. Tinanong siya ng aking ina kung ano ang problema, ngunit tumingin siya sa akin nang may pag-aalala. Tumayo ako at tinanong siya kung may nangyari. Tinanong niya ako kung nakita ko na ang pinost ni Karen kamakailan sa Facebook. Umiling ako at binuksan ang aking telepono para hanapin ang kanyang profile. Sa pag-asa, binuksan ko ang kanyang profile para makita ang kanyang pinakabagong larawan kasama si Jerry. Nakangiti sila at nagtitinginan ng may pagmamahal. Ang caption nito ay, napakasaya na ako ay engaged. Huminto ang aking paghinga nang makita ang caption,
at napagtanto ko na siya ay maisuot na singsing. Labis akong nagulat, sa totoo lang. Ang aking ina, na nakatingin sa akin ng mausisa, kinuha ang telepono mula sa aking kamay at napasigaw sa pagkabigla, napagtanto na si Karen ay talagang ikakasal kay Jerry. Hindi ko na maalala ang nangyari sa natitirang gabi, labis na nabigla at hindi makapaniwala. Umupo ako sa sopa, ang aking isip ay puno ng halo-halong emosyon. Ang silid ay tila lumiliit sa akin habang hinaharap ko ang katotohanan ng sitwasyon. Ang aking ina, na kasing gulat ko, ay sinubukang aliwin ako, ngunit wala kaming masabi. Kung hindi pa ito sapat, tumawag si Karen sa aking stepdad. Marahil ay tinatawagan niya siya para ibahagi ang balita. Hiniling ko sa kanya na ilagay siya sa speaker para marinig ko ang sasabihin niya. Tumango ang aking stepdad at sinagot ang tawag. Tahimik siyang nakikinig habang si Karen ay nagkukwento tungkol sa kanyang engagement at kung gaano siya kasaya na ikakasal kay Jerry. Nakinig ako sa kanyang mga salita, nasasaktan, pakiramdam ko ay ganap na walang laman ang loob ko. Galit na sinabi ng aking stepdad, Karen, ang ginawa mo ngayon ay hindi lang labis na hindi sensitibo at masakit sa iyong kapatid na babae kundi makakaapekto ito sa buong pamilya. Tumugon si Karen, marahil ay naiinis sa kanyang reaksyon, hindi ko maintindihan, Dad. Si Jerry at ako ay nagmamahalan at ikakasal na kami. Ano ang masama sa pagdiriwang nito? Mahigpit na sumagot ang aking stepdad, ang masama, Karen, ay ang paraan ng iyong paggawa nito. Nagkaroon ka ng relasyon at sa tingin mo ay tama iyon. Ang iyong mga ginawa ay nagdulot ng matinding sakit sa isang taong dapat mong ituring na pamilya. Sa halip na maging respetado at maunawain, ipinagmamalaki mo ngayon ang iyong engagement sa harap niya at sa amin ng walang pag-iisip sa mga kahihinatnan. Narinig ang kanyang mga salita, sumigaw ako habang inaaliw ako ng aking ina. Siguro napagtanto ni Karen na hindi nag-iisa ang aking stepdad. Tinanong niya kung nasa silid ako at sinabi niyang. Nagsimula siyang magmakaawa na kailangan niyang makausap ako. Tumingin sa akin ang aking stepdad ng mausisa at kinuha ko ang telepono mula sa kanya. Nagsimula akong magtanong kung alam niya ba talaga kung ano ang pinapasok niya. Ngumisi si Karen nang marinig ang aking boses at sinabi sa akin na alam niya talaga kung ano ang pinapasok niya. Nagpatuloy siya, sinasabing hindi ko dapat iiyak si Jerry dahil opisyal na kaming hiwalay, kaya malaya na siyang pakasalan siya. Kung hindi pa ito sapat, ibinagsak ni Karen ang isa pang bomba. Gusto nila ni Jerry na dumalo ako sa kanilang kasal para pagpalain sila sa kanilang bagong yugto ng buhay. Naramdaman ko ang halo ng pagkabigla, galit at hindi paniniwala sa pagdinig sa kanyang mga salita. Inaasahan nila na magpapanggap ako ng pagtanggap para magpakita ng pagkakaisa at kasiyahan, samantalang sa totoo lang ay hinaharap ko ang mga sirang piraso ng aking puso. Ang buong sitwasyon ay parang isang masamang biro sa akin. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano ito makahulugan para sa kanila kung maaari akong magbigay ng talumpati para sa kanilang espesyal na araw, na magpapahiwatig sa lahat na okay lang ako sa kanilang kasal. Nabigla, hindi ako makapagsalita. Nang walang pag-aatubili, kinuha ng aking ina ang telepono mula sa aking kamay at direktang kinausap si Karen. Mahigpit niyang ipinahayag na ang mga ginawa ni Karen ay kasuklam-suklam at isang bagong mababang antas. Bilang tugon, matapang na sinabi ni Karen na siya at si Jerry ay nagmamahalan na siya lang ang makakapagpasaya sa kanya at hinihiling na tanggapin ng pamilya ang kanilang relasyon. Iniwan ko ang aking mga magulang para harapin si Karen habang ako ay nagretiro sa guest bedroom kung saan ako ay naglock at umiyak. Hindi ko na maalala ang karamihan ng gabi. Kinabukasan, nagising ako na maihalo ng galit at determinasyon. Ang kapal ng mukha ni Karen ay nagpasiklab ng apoy sa loob ko. Sa halip na hayaang wasakin ako ng paghahayag na ito, nagpa siya akong baliktarin ang sitwasyon. Alam kong kailangan kong harapin ito ng direkta at lumabas na mas malakas. Hindi ko hahayaang kunin nila ang aking kasiyahan at kapayapaan ng isip. May plano na akong nabubuo sa aking isip at determinado akong pagsisihan ni Karen ang pag-imbita sa akin. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-scroll sa kanyang mga social media profile, tiningnan ang bawat larawan na kanyang naipost. Sa kabutihang palad, natagpuan ko ang hinahanap ko. Tinawag ko ang isang family meeting kung saan ipinaliwanag ko ang aking plano. Dadalo ako sa engagement party ni Karen at Jerry, ngunit hindi mag-isa,
magdadala ako ng isang espesyal na bisita bilang aking +1. Nang hindi alam ni na Jerry at Karen, tiningnan ako ng aking ina ng mausisa habang ipinaliwanag ko na sasama ko ang kanyang ex-boyfriend mula sa kolehiyo, si Ron. Si Ron ay sinasabing tunay na pag-ibig ng aking kapatid na babae, at mayroon pa siyang tatoo ng kanyang pangalan mula sa kanilang panahon ng pagiging magkasintahan. Nagkaroon sila ng masakit na hiwalayan at alam kong halos mamamatay siya sa pagkabigla na makita akong magkasama ni Ron. Lumaki ang mga mata ng aking ina sa pagkaunawa. Umiti ako sa kanya nang may pagkamalikot at binigyan niya ako ng isang suble na tango ng pag-apruba upang kumpirmahin na naiintindihan niya ang aking plano. Ang aking stepdad, sa kabilang banda, ay nag-isip na baka masyado itong malala at pinayuhan ako na huwag sirain ang kasal ng aking kapatid na babae. Kaya, Reddit, sa tingin mo ba ako ang masama sa pagdadala ng ex ng aking kapatid na babae sa kanyang kasal matapos niyang matulog sa aking asawa at pakasalan siya? Update 1. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mag-post ako ng anumang update sa aking kwento. Salamat sa lahat ng inyong mga komento. Nagulat ako na marami sa inyo ang naiintindihan at sumusuporta sa aking mga petty na aksyon. Aminado ako na gusto kong maging mas mabuting tao sa simula, ngunit ang pagtingin sa mga update ni Karen tungkol sa kanyang engagement kay Jerry ang nagpatibay sa aking plano at nag-set ng lahat sa motion. Nagpadala ako ng friend request kay Ron sa Facebook at nang tanggapin niya, nagpadala ako ng mensahe. Sa aking sorpresa, tumugon siya at nagsimula kaming mag-usap. Direkta akong nagsabi sa kanya tungkol sa aking pagkakakilanlan bilang kapatid na babae ni Karen at ex ng kanyang magiging asawa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking plano na imbitahan siya bilang aking +1 sa kanilang kasal. Tila interesado at curious siya kung bakit ko siya kinakausap, ngunit ipinaliwanag ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya na si Karen ay nagtaksil sa akin, kasama ang aking asawa at ngayon ay ikakasal na sa kanya. Gusto kong isama siya para maramdaman ni Karen ang parehong sakit na idinulot niya sa akin. Pagkatapos marinig ang lahat, sumang-ayon si Ron na samahan ako. Nasisiyahan ako sa pag-iisip ng ekspresyon ni na Jerry at Karen kapag nakita nila akong dumalo sa kanilang kasal, kasama si Ron. Ang aking stepdad ay walang ideya na isasama ko si Ron pagkatapos ng aming huling pag-uusap kung saan pinayuhan niya akong huwag dalhin siya bilang aking +1 sa kasal ni Karen. Pinipili kong itago muna ang impormasyong ito. I-update ko kayo sa susunod kapag naganap na ang kasal sa ilang araw. Update 2. Isang buwan na ang nakalipas mula sa aking huling update. Kahit na gusto kong mag-update ng mas maaga, marami ang nangyari sa aking buhay, at kailangan ko ng oras para mag-settle down. Tulad ng nabanggit ko, dinala ko si Ron sa kasal. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal, nagpakita ako ng tapang, nakasuot ng isang outfit na nagpapakita ng kumpiyansa. Pumasok ako sa kanilang kasal na nakayakap kay Ron. Lumaki ang mga mata ni Jerry nang makita niya akong pumasok, kasama ang aking espesyal na bisita. Tiyak na nakilala niya agad si Ron bilang ex ni Karen. Hindi namin pinansin ang kanyang ekspresyon at nagpanggap na naghahanap ng aming upuan. Lumapit si Jerry sa akin at galit na nagbulong, tinatanong kung bakit ako nandito kasama ang ex ni Karen, ngunit mumiti lang ako. Hindi siya makakagawa ng eksena sa harap ng lahat at napilitang bumalik sa altar, nakatingin sa akin ng galit. Nang oras na para sa bride na pumasok, tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan. Si Karen, nakasuot ng kanyang kasuotang pangkasal, ay pumasok kasama ang aking stepdad. Nakita niya ako sa mga bisita at nagpakita ng isang matagumpay na ngiti. Binalik ko ito ng isang smirk, tumangging ipakita ang aking kahinaan. Pagkatapos ay nakita niya si Ron na nakatayo sa tabi ko at natigilan. Patuloy ang musika at hinimok siya ng aking stepdad na magpatuloy sa paglalakad. Ngunit tumanggi si Karen, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin at sa kanya, marahil ay naguguluhan pa rin. Itinaas ko ang aking ulo, pinapanatili ang kumpusura. Nang mapansin ng aking stepdad na nakatingin si Karen sa akin, tumingin siya sa akin at kay Ron at tiyak na naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang hangin sa silid ay naging makapal sa tensyon at ramdam ko ang kolektibong kuryosidad ng mga bisita na lumalala. Tumakbo si Karen patungo sa akin at tumigil sa harap namin, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi paniniwala. Congratulations, Karen, sabi ko, matatag ang aking boses. Totoong masaya ako para sa inyong dalawa.
Ano ba ito? Galit niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng puot. Tiningnan ko siya ng walang pag-aatubili. Ito, Karen, ay ang aking +1, sagot ko, may bahagyang kasiyahan sa aking boses. Kilalanin mo si Ron. Naalala mo siya, di ba? Mula sa iyong mga araw sa kolehiyo. O dapat ko bang banggitin ang totoo sa iyong kamay? Dagdag ko, nasisiyahan sa pagkabigla sa kanyang mukha. Tumayo si Ron, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hoy, Karen, ang sarap makita ka pagkatapos ng mahabang panahon. Naisip naming sumama sa kasiyahan ng iyong espesyal na araw. Paliwanag niya ng mahinahon, hindi sumasabak sa away. Namula ang mukha ni Karen sa galit. Kasiyahan? Kasiyahan ang tawag mo dito. Sinisira mo ang lahat, sigaw niya, ang kanyang boses ay tumago sa katahimikan ng silid. Ang silid ay naging tahimik, ang mga bisita ay nakatingin kay Karen, ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa pagkabigla na puno ng hangin. May mga nagbulungan at nagulat na tingin habang nagpapalitan ng mga hindi makapaniwalang tingin. Pinapanatili ang aking kompusura, tumugon ako kay Karen, well, Karen, ikaw ang nag-imbita sa akin sa iyong kasal kay Jerry, kaya naisip kong ibalik ang pabor at dalhin ang iyong ex, si Ron. Ang silid ay naging maingay sa mga bulungan at pagingit-ngit habang pinoproseso ng mga bisita ang nagaganap na drama. Lumaki ang mga mata ni Karen at tila nabigla siya. Malinaw na hindi niya inaasahan ang isang matapang na tugon. Si Ron, na nananatiling kalmado, ay sumingit, Karen, nandito lang kami para ipagdiwang ang iyong kasiyahan. Hindi na kailangang gawing eksena ito. Pagalit na sabi ni Karen. Ipagdiwang ang aking kasiyahan? Paano ka makakasama ng isang tulad niya? Nagde-date ka na ba sa kanya ngayon? Umiti ako sa kanyang paghamak at nag-shrug ng walang malasakit, sumagot, tulad ng sinabi ko, ikaw ang nag-imbita sa akin. Nandito lang ako para igalang ang imbitasyon at hilingin sa iyo at kay Jerry ng isang buhay na puno ng kasiyahan. Ang nangyayari sa amin ni Ron ay hindi dapat maging problema mo, lalo na't ikakasal ka na. Lumala ang tensyon sa silid habang nagangalit si Karen sa galit. Si Jerry, na nakatayo sa altar, ay tumakbo papunta sa amin, sinisikap na huwag gawing eksena ang sitwasyon para maipagpatuloy nila ang kanilang selebrasyon. Itinulak siya ni Karen ng galit. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang baukwet sa buong silid, malinaw na nainis. Ang baukwet ay lumipad sa hangin, nag-iiwan ng mga petals bago bumagsak sa sahig. Hindi pinapansin ang mga nagulat na sigaw, tumakbo si Karen palabas ng venue, ang kanyang gown ay sumusunod sa kanya sa isang swirl ng puti. Ang pinto ay sumara sa likod niya, nag-iiwan ng isang pakiramdam ng hindi paniniwala. Nagpalitan ng mga tingin ang mga bisita, hindi alam kung paano reaksyonan ang hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari. Ang ilan ay nagpakita ng awkward na ngiti, habang ang iba ay hindi komportable sa kanilang mga upuan. Ang kapaligiran, na dating puno ng kasiyahan, ay naging mabigat sa tensyon at pagkalito. Tumingin sa akin si Jerry ng galit at binuksan ang kanyang bibig para sumigaw, ngunit mahigpit na sinabi ng aking ina na huwag siyang magsalita pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Ngumiti ako at bumulong kay Ron na dapat na kaming umalis, at tumango siya pagsang-ayon. Ang silid ay sumabog sa isang whirlwind ng mga reaksyon, pagkabigla, galit at mga bulungan. Lumabas ako ng venue na itinaas ang aking ulo. Ang bigat ng pagtataksil ay nawala. Nakita ng mundo ang aking sakit, ang aking katatagan, at ang aking kakayahang tumayo sa gitna ng mga labi ng isang nasirang pagsasama. Wala akong pakialam kung sa tingin ng mga tao ay sumobra ako, dahil hindi ako nakipagtalik sa likod ng kanilang likuran o sumira ng isang pagsasama. Ang ginawa ko lang ay binigyan ang aking kapatid na babae ng lasa ng kanyang sariling gamot. Update 3, labis akong namangha sa reaksyon ng lahat. Sa loob lamang ng ilang araw mula sa aking huling update, natutuwa akong makita na karamihan sa inyo ay naiintindihan kung bakit ko ginawa ang ginawa ko, at naiintindihan ko rin ang ilan sa inyong negatibong reaksyon. Sa totoo lang, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Narinig ko mula sa aking stepdad na sina Jerry at Karen ay opisyal na naghiwalay. Tumanggi siyang ituloy ang kasal, kahit gaano siya makiusap ni Jerry. Siguro may natitira pa siyang nararamdaman para kay Ron, at ang pagkakita sa kanya noong araw na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga damdaming iyon. Hindi ako isang taong nagagalak sa sakit ng iba, ngunit kung minsan ang mga kahihinatnan ay ang tanging paraan para maintindihan ng mga tao.
Maraming galit na missed calls at mensahe ang ipinadala sa akin ni Jerry, ngunit pinili kong i-block siya. Pinagalitan ako ng aking stepdad sa ginawa ko sa kasal ng aking kapatid na babae, at bilang paggalang, hindi ako masyadong nakipagtalo sa kanya. Hiniling ng aking ina na bigyan ko siya ng oras at espasyo, at sumang-ayon ako. Sa mga sumunod na araw, pinipili kong ituon ang aking pansin sa pagbuo ng aking buhay at paghahanap ng kasiyahan sa loob ko. Tiyak na magpapaterapi ako tulad ng inirerekomenda ng lahat habang hinaharap ko ang mga kawalan ng katiyakan sa buhay. Sa ngayon, nais kong ituon ang aking pansin sa aking personal na paglago, muling pagtuklas ng aking mga hilig, at pagsasama lamang sa mga positibong impluensya.